Isang malawak na tanawin ng matataas na bundok ang bumungad. Makikita ang ulap na bumabalot sa tuktok at mga ibon na lumilipad sa malayo. Isang tinig ang nagsalita. Sinabi nitong Beast Mountain. Ipinaliwanag ng tinig na ang antas ng panganib sa Beast Mountain ay hinati sa 3 lugar. Ang unang larawan ay nagpakita ng isang mapayapang kagubatan. May isang puting kuneho na may kampanilya sa tainga, isang unggoy na nakasabit, at 2 maliliit na berdeng ibon. Sa ibaba, may isang maliit na daga na natutulog. Ipinaliwanag ng tinig na ang unang lugar ay kilala bilang safe area at tanging first o second level spirit beast lang ang nandito. Dagdag pa ng tinig, ang lugar na ito ay angkop para sa mga practitioner na nasa Body Foundation at Chi Gathering Realm para makakuha ng sarili nilang spiritual pet. Isang larawan ng kumikinang na asul na ilog sa pagitan ng mga bato ang lumitaw. Sinabi ng tinig na at ang flowing golden spring ay nasa lugar na ito. Lumipat ang eksena sa isang mas madilim na kagubatan. Makikita ang isang malaking puting lobo na may asul na sungay at isang malaking kulay rosas na ibon. Ipinaliwanag ng tinig na ang pangalawa ay ang treasure hunting area. Dito madalas lumitaw ang 3rd at 4th level spirit beasts. Nagbabala ang tinig na kung hindi ka nasa bone forging realm. Idineklara niyang ang pagpunta sa lugar na ito ay paghahanap ng kamatayan. Ipinaliwanag pa ng tinig na gayunpaman, ang mga spirit beast dito ay napakayaman. At ito ang pangunahing lugar para sa ilang malalakas na tao para makakuha ng spiritual favor. Pagkatapos ay nagdilim ang paligid. Sinabi ng tinig na tungkol naman sa ikatlong lugar. Isang pulang-pula na background ang lumitaw na may mga anino ng halimaw na may maraming pulang mata. Ipinaliwanag ng tinig na ito ay kilala bilang pinakamapanganib na lugar at ang mga spirit beast dito ay pawang mga kakilakilabot na halimaw na lampas sa 5th level. Nagbabala ang tinig na kahit ang mga Diyos ay pumunta sa lugar na ito. Mayroon ding panganib ng kamatayan. Lumipat ang eksena pabalik kina Zuofan. Makikita ang kanyang mga paa na nakatayo sa gilid ng isang malinaw na lawa. Huminto silang tatlo sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Lumingon si Zuofan at ngumiti. Masaya nitong sinabi na nakarating na tayo. Lumapit siya sa isang puno at itinuro ang lupa. Idineklara niyang dito mismo. Tumingin si Exe Tianyang at si Ning Xiang na nagtataka. Tanong ni Exe Tianyang na dito. Tumingin ito sa paligid na kinakabahan. Seryoso nitong sinabi na pero ito ay nasa hangganan na ng pangalawang lugar. Nagbabala itong kahit ang mga eksperto ng Tianzuan Realm. Hindi nangangahas na magwala sa lugar na ito. Tumingin si Exe Tianyang kay Zuofan na naglalakad palayo. Tawag nitong sa huli. Dagdag pa niya, kapatid Tianyang. Lumingon si Zuofan at ngumiti. Magalang nitong tinanong kung pwede mo bang hayaang ang iyong mountain drill rat. Idineklara niyang gumawa ng mga butas mula dito papunta sa flowing golden spring. Nagulat si Exe Tianyang at ang kanyang alagang daga. Binuksan ni Zuofan ang isang mapa na gawa sa lumang papel. Itinuro niya ang isang punto sa mapa. Ipinaliwanag niyang ayon sa mapang ito, ang array ay ilalagay dito. Itinuro niya ang isa pang bilog sa gitna ng mapa. Sinabi niyang at ito ang flowing golden spring. Napatingin si Exe Tianyang at napasigaw. Gulat nitong tanong na ano. Hawak niya ang mapa habang pinagpapawisan. Sinabi niyang okay lang na gumawa ng butas mula dito papunta sa flowing golden spring. Nag-aalala nitong sinabi na pero para ilagay ang mga array sa mga lugar na ito. Idineklara niyang kailangan ito ng mahigit 1,000 spirit stones. Tumingin si Zuofan at tumango. Sagot nitong tama. Dagdag pa niya, para maging eksakto ay 3,222. Ipinaliwanag niyang ang isang maliit na mountain drill rat ay kaya lang magdala ng isang spirit stone sa isang beses. Sa ibang salita, sinabi niyang kailangan nitong bumalik-balik ng 3,222 beses. Dagdag pa niya, bago ito makapaglagay ng mga batong panglaban sa lupa sa paligid ng flowing golden spring. Narinig ito ni Ning Xiang at ni Exe Tianyang at sabay silang napasigaw. Sigaw nila na gusto mo bang patayin siya sa pagod. Sa balikat ni Exe Tianyang, ang maliit na puting daga ay nanginginig. Bigla itong nahilo at bumagsak. Sumigaw si Ning Xiang. Sigaw nitong tingnan mo, nahimatay siya. Bumagsak ang daga sa damuhan na nakatihaya at may ekis sa mga mata. Ngumiti lang si Zuofan at tumingin sa langit.
Seryoso nitong sinabi na ngayong paubos na ang oras natin. Nagbabala itong ang Diamond Quicksand ay maaaring sumabog anumang oras. Kaya pakilyusan mo na agad ang munting alaga mo. Tumingin si Exi Tianyang na nag-aalangan. Tinanong niya kung kailangan ba talaga nating gawin ito. Lumapit si Zuofan at tumingin ng diretso. Sinabi niyang kung kaya mong ailatag ang mga mahika sa ilalim ng presensya nila nang hindi nila nalalaman. Idineklara niyang posible ring mailatag ang array. Tumingin si Exi Tianyang sa mapa at sa kanyang nahimete na alaga. Pagkatapos ay ngumisi ito. Sinabi niyang wala akong pakialam sa munting bagay mo. Ang gusto ko ay, tumingin ito kay Zuofan. Mahina nitong tawa na hihihi, itong Diamond Quicksand. Tumingin ito ng seryoso. Sinabi niyang basta gawin mo ang sinasabi ko. Iginagarantiya kung kikita ka ng malaki. Tumango si Exi Tianyang at pumayag. Sigaw nitong sige. Dagdag pa niya, isa lang naman itong first level spiritual pet. Idineklara niyang hindi ko naman talaga ito kailangan. Sa ibaba, ang maliit na daga ay nakatayo at galit na galit. Pinagpapawisan ito habang nakatingin sa dalawang lalaking nakangisi sa itaas niya. Sabay na sinabi ni Zuofan at Exi Tianyang. Utos nilang kailangan mong magtrabaho ng mabuti. Nanginginig ang daga sa takot. Pagkatapos ay nagsimula itong maghukay ng mabilis. Ang lupa ay tumilapon sa paligid habang nawawala ito sa ilalim. Makalipas ang ilang sandali, tumayo sina Zuofan at Exi Tianyang na nakangiti. Masaya sinabi ni Exi Tianyang na tingnan mo. Sinabi kong magiging maayos ang munting ito. Sumagot si Zuofan habang nakapikit. Sinabi niyang oo, pero ang munting ito ay tiyak na kamumuhian ako bilang amo sa hinaharap. Sa tabi nila, siningsiyang ay karga-karga ang pagod na daga. Galit nitong sinabi na sobra na kayo. Reklamo nitong pagod na ang munting ito. Tumingin si Zuofan at sumagot. Seryoso nitong sinabi na walang paraan. Kailangan nating matapos ito sa loob ng 3 araw. Ipinaliwanag niyang kailangan mo lang itong pilitin. Dagdag pa niya, kung hindi, tatamarin ang munting bagay na ito. Tinanong niya si Exi Tianyang. Tinanong niyang para saan mo pa ba inaalagaan ang mga spirit beast. Ngumiti si Zuofan. Idineklara niyang kung hindi mo gagamitin ang kakayahan nito para sa sarili mong kapakinabangan. Itinaas ni Zuofan ang kanyang dalawang daliri sa harap ng kanyang mukha. Pumikit ito at huminga ng malalim. Malakas nitong sigaw na i-activate ang array. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Isang bitik ang biglang gumapang sa lupa. Pagkatapos ay isang malaking pagsabog ng gintong liwanag ang sumabog mula sa ilalim. Si Zuofan ay nakatayo sa gitna ng liwanag habang umiikot ang enerhiya sa paligid niya. Sina Exi Tianyang at Ningxiang ay napalutang sa ere dahil sa lakas. Sa malayo, sa ibabaw ng flowing Golden Spring, isang matandang lalaki na may berdeng buhok ang nakaupo at nagme-meditate. Ito ang ika-7 elder ng Yuming Valley. Bigla itong damilat at nagulat. Isang malakas na puwersa ang naramdaman niya. Sa isip niya, nagtaka ito. Tinanong niya sa sarili kung anong nangyari. Kinabahan ito at pinagpawisan. Sa isip niya, tinanong niyang bakit ang matandang ito ay nakakaramdam ng hindi mapakali. Bumalik ang eksena kina Zuofan. Nakatayo ito at nakatalikod habang nakangiti. Kalmado nitong sinabi na lahat ay handa na. Kailangan na lang nating hintayin ang pagkakataon. Lumingon ito at tumingin sa malayo. Seryoso nitong sinabi na sa araw na lumitaw ang Diamond Quicksand. Idineklara niyang ang elder ng Yuming Valley ay mabibigla. Pagkatapos ay isang mahinang tawa ang narinig. Tawa nitong hehehehe. Tahimik ang umaga sa kagubatan ng Beast Mountain. Isang mahinang tunog ng hangin ang dumaan sa mga sanga ng puno. Ilang dahon ang nalaglag mula sa itaas. Sa gitna ng clearing, nakatayo si Exi Tianyang na nakatingin sa malayo. Pinagpapawisan ito at seryoso ang mukha. Sa isip niya, nagsalita ito. Sinabi niyang ang alam ko lang ay ang babaeng naglalaro sa daga. Sa harap niya, makikita si Ningxiang na masayang yakap-yakap ang maliit na puting mountain drill rat. Sa isip ni Exi Tianyang, dagdag pa niyang mukhang nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa Diamond Quicksand. Tumingin ito sa kanyang alaga. Sa isip niya, sinabi niyang idineklara niyang halata namang akin ang spiritual pet na iyon. Sa malayo, tumatakbo si Ningxiang habang buhat ang daga. Nakatingin lang si Exi Tianyang mula sa likuran.
Sa isip niya, sinabi niyang at ngayon ay napakalapit na nito kay Zuning Siyang. Kumunat ang noo ni Exi Tianyang. Tumingin siya sa 2 taong nasa harapan niya. Sa isip niya, sinabi niyang pero ang talagang pinaka-iniisip ko ay. Tumingin ito kay Zuofan na nakaupo at nagme-meditate. Sa isip niya, malakas nitong sinabi na si Zuofan. Tahimik na nakaupo si Zuofan sa lupa na nakapikit. Sa isip ni Exi Tianyang, sinabi niyang ang misteryosong taong ito. Anuman ang kanyang pinagmulan o background, idineklara niyang ay sobrang misteryoso. Tumingin ito ng seryoso. Sa isip niya, sinabi niyang galing siya sa isang maliit na pamilya. Dagdag pa niya sa isip pero hindi ako naniniwala. Tumingin ito kay Zuofan mula sa gilid. Sa isip niya, sinabi niyang sa buwang ito, siya ang pinakakalmado sa ating lahat. Lumapit ang kamera kay Zuofan na nakapikit. Sa isip ni Exi Tianyang, sinabi niyang isang talentadong binata na isang henyo. Mahihirapan kang makahanap ng katulad niya sa buong kaharian ng Tianyo. Sa isip niya, sinabi niyang kaya niyang mag-cultivate ng may kapayapaan ng isip bago makuha ang Diamond Quicksand. Tumingin ito pababa. Sa isip niya, mahina nitong sinabi na kahit ako ay hindi ko kaya. Biglang may kakaibang enerhiya na kumalat sa hangin. Nagulat si Exi Tianyang at napatingin. Isang malakas na pulso ang nanggaling kay Zuofan. Dahan-daang damilat ang mga mata ni Zuofan. Namula ang kanyang mga mata at kumislap. Mahina nitong sinabi na ika-6 na antas ng Chi Gathering Realm. Pagkatapos ay ngumiti ito. Idineklara niyang sa wakas, nakalusot na ako. Nakita ito ni Exi Tianyang at napaatras sa gulat. Sigaw ng kanyang isip na ano. Sa isip niya, sinabi niyang maging katulad niya at ikinahihiya ko ang sarili ko. Tumingin ito kay Zuofan na nakatayo na. Sa isip niya, sinabi niyang sa ganitong tensyonadong sandali. Idineklara niyang kaya niyang mag-cultivate at mag-breakthrough. Sa isip niya, sinabi niyang anong klaseng isipan ito. Mahina nitong sinabi sa sarili na hindi ko kayang sabayan. Biglang may malakas na tunog na nanggaling sa malayo. Isang matalim na liwanag ang gumuhit sa langit. Nagulat si Exi Tianyang at Sining Siyang at sabay na napatingin sa itaas. Tumingin si Zuofan sa bundok at ngumiti. Malakas nitong sigaw na parating na. Sa tuktok ng isang malaking bato, nakatayo ang ika-7 elder ng Yuming Valley na may berdeng buhok. Nakabuka ang kanyang mga braso at tumatawa ng malakas. Sigaw nitong halika. Dagdag pa niya, sa wakas, dumating na. Tawa nitong ha-ha-ha-ha. Tumingin ito sa ibaba. Sigaw nitong ang matandang ito ay naghintay ng 2 buwan. Idineklara niyang sa wakas dumating na. Itinaas niya ang kanyang kamay. Utos nitong halika. Sigaw nitong ihanda ang mga gintong lambat para kunin ang Diamond Quicksand. Sabay na sumagot ang kanyang mga tauhan. Sigaw nilang opo. Itinaas ng mga disipulo ng Yuming Valley ang kanilang mga kamay. Ilang kumikinang na gintong lambat ang lumitaw sa ere at lumipad pataas. Lumipat ang eksena sa kabilang panig ng lawa. 3 anino ang nakatayo sa pampang. Lumapit si Zuofan kay Exi Tianyang. Tinanong niya kung inihanda mo na ba ang mga gintong lambat. Ngumiti si Exi Tianyang. Sagot nitong hihihi, syempre. Inabot nito ang isang kumikinang na lambat. Sinabi niyang halika at kunin natin ang Diamond Quicksand. Inabot ni Zuofan ang lambat. Inihagis niya ito sa ere at lumipad ito patungo sa lawa. Lumingon si Exi Tianyang at nagtanong. Tinanong niya kung kapatid Zuo, ano ang susunod mong gagawin? Tumingin si Zuofan at ngumiti. Utos nitong tingnan mo. Itinaas ni Zuofan ang kanyang kamay. Isang lilang liwanag ang bumalot sa kanyang palad. Malakas nitong sigaw na tiyanko na binaligtad. Idineklara niyang mga bundok at ilog ay inilipat. Dagdag pa niya, yin at yang ay pinagpalit. Sigaw nitong double array move. Pagkatapos ay sumigaw ito ng malakas. Sigaw nitong ha. Isang malakas na pagsabog ng lilang liwanag ang bumalot sa buong kagubatan. Ilang haligi ng liwanag ang sumulpot mula sa lupa at tumama sa langit. Sa flow ang Golden Spring, nagulat ang elder ng Yuming Valley. Sigaw nitong anong nangyari. Tumingin ito sa paligid. Tinanong niya kung saan nanggagaling ang liwanag na ito. Biglang may malamig na tubig na tumalsik sa kanyang mukha. Napaatras ito at nagtaka. Sa isip niya, tinanong niyang malamig na tubig. Pagkatapos ay napatingin ito sa malayo. Galit nitong sigaw na may naglalaro ng kalokohan sa atin. Lumingon ito at tumingin sa kagubatan. Sigaw nitong siguradong nandoon iyon.
Lumipad ito ng mabilis sa ere. Galit nitong sigaw na nangangahas kang maglaro ng kalokohan sa harap ng matandang ito. Idineklara niyang hinahanap mo ang kamatayan. Sa kabilang panig, isang malaking butas ang biglang nabuo sa lupa sa harap ni Zuo Fan. Isang malakas na tunog ang narinig mula sa ilalim. Pagkatapos ay isang malaking pagsabog ng gininto ang likido ang sumirit pataas. Ito ay kumikinang at puno ng maliliit na kristal. Nakita ito ni Xe Tianyang at napasigaw sa tuwa. Sigaw nitong Diamond Quicksand. Dagdag pa niya, kapatid Zuo, isa ka talagang henyo. Tumingin ito kay Zuo Fan. Tinanong niya kung paanong ang Diamond Quicksand na ito ay biglang lumabas dito. Tumingin si Zuo Fan at mahinahong sumagot. Ipinaliwanag niyang ang array na ito ay tinatawag na Chenkun Moved Array. Dagdag pa niya, kahit isa lang itong first level formation. Idineklara niyang kaya nitong baligtarin ang langit at ilipat ang mga bundok at ilog. Ngumiti ito. Sinabi niyang binago ko lang ang daloy ng Diamond Quicksand na dumadaloy papunta sa lawa ng Golden Springs. Idineklara niyang papunta dito. Narinig ito ni Xe Tianyang at nanlaki ang mga mata. Gulat nitong tanong na Chenko na binaligtad, ilipat ang mga bundok at ilog. Nanginginig ito sa gulat. Mahina nitong sinabi na ito. Pagkatapos ay napasigaw ito. Tanong nitong paanong nangyari iyon. Madilim ang langit habang kumikinang ang mga berdeng liwanag sa ere. Sa gitna ng kadiliman, isang malaking bilog na array ang lumulutang. May simbolo ng yin at yang sa gitna at umiikot ang apoy at yelo sa paligid nito. Sa isip ni Xe Tianyang, nagsalita ito. Sinabi niyang Chenko na binaligtad, ilipat ang mga bundok at ilog. Dagdag pa niya sa isip, ang ganitong mahiwagang kapangyarihan ay makakamit lang ng isang level 6 array o mas mataas pa. Tumingin ito sa kumikinang na formation. Sa isip niya, sinabi niyang at karamihan sa mga ito ay nawala na. Pagkatapos ay tumingin ito kay Zuo Fan na nakatayo sa harap niya. Sa isip niya, sinabi niyang pero si Zuo Fan hindi lang niya kayang ipakita ang nawalang formation na ito. Sa isip niya, idineklara niyang nagagawa niya itong gamitin ng perpekto. Tumingin si Xe Tianyang ng seryoso. Sa isip niya, galit nitong tanong na sino ka ba talaga? Lumapit si Xe Tianyang kay Zuo Fan at ngumiti. Magalang nitong tinanong kung kapatid Zuo, may balak ka bang? Dagdag pa niya, sumali sa Jianhao Mansion. Narinig ito ni Ning Xiang sa likod at nagulat. Sigaw nitong sasali sa ikapitong pamilya. Tumingin si Zuo Fan at pumikit. Kalmado nitong sinabi na itigil mo na yan. Ipinaliwanag niyang ang Qianlong Pavilion ay nag-alok na sa akin noon. Dagdag pa niya, at tinanggihan ko. Idineklara niyang kaya binago nila at hiniling na maging kakampi nila ako. Narinig ito ni Ning Xiang at sumimangot. Reklamo nitong kapatid Zuo, sobra ka nang nagyayabang. Tumingin si Xe Tianyang at tumanggo. Seryoso nitong sinabi na sige, padadalhan kita ng kontrata ng alyansa pagbalik ko. Tinanong niya kung saan ito ipapadala. Sumagot si Zuo Fan habang nakatalikod. Utos nitong ipadala mo sa pamilya Luo sa Fenglin City. Dagdag pa niya, babalik ako doon pagkatapos kong tapusin ang trabaho ko. Tahimik lang si Xe Tianyang at nakatingin. Pagkatapos ay nagsalita ito. Sinabi niyang hihintayin kita. Dagdag pa niya, pagkatapos mong bumalik ay pipirma ako ng alyansa sayo. Tumingin ito ng seryoso. Sinabi niyang base sa kakayahan mo. Kung wala ka na sa pamilya Luo, ito ay magiging kawalan namin. Sa isip ni Zuo Fan, napabuntong hininga ito. Sa isip niya, tinanong niyang bakit pare-pareho ang lahat ng tao mula sa 7 pamilya. Sa tabi, si Ning Xiang ay nagulat. Sa isip niya, sinabi niyang ang mga tao mula sa Jianhao Mansion ay mahirap hulaan. Sa isip niya, tinanong niyang paano sila basta-basta pumipirma ng alyansa sa ibang tao bukod sa 7 pamilya. Tumingin si Ning Xiang kay Zuo Fan. Sa isip niya, sinabi niyang at ang kontratang ito ay hindi sa isang pamilya. Idineklara niya sa isip kundi sa isang tao lang. Lumipat ang eksena sa kanilang pinagkukunan ng Diamond Quicksand. Isang malaking bula ng kumukulong gintong likido ang sumabog mula sa butas. Nagulat ang tatlo at napaatras. Sigaw ni Zuo Fan. Utos nitong isara mo agad ang lambat. Lumingon si Xe Tianyang at nagtaka. Tinanong niya kung bakit ka nagmamadali. Ipinaliwanag niyang ang gintong lambat ay kasing tibay ng hindi kinakalawang na bakal. Dagdag pa niya, hintayin muna nating lumamig ang mainit na tubig na ito.
Pagkatapos ay saka natin anihin ang Diamond Quicksand. Tumingin si Zuofan at sumigaw. Tanong nitong sa tingin mo ba hindi ko alam yan? Seryoso nitong sinabi na natatakot akong mamatay tayo at hindi natin ma-enjoy ito. Tinanong niya kung sa tingin mo ba bulag ang mga taga Yuming Valley. Tumingin ito sa malayo kung saan may mga haligi ng lilang liwanag. Sinabi niyang napakaliwanag na sinag ng ilaw, hindi ba nila ito makikita? Nagbabala itong pagkatapos ng ilang sandali. Idineklara niyang isang eksperto sa Tianzuan Realm ang darating. Narinig ito ni Exe Tianyang at mabilis na kumilos. Isang tunog ng paghila, ang narinig. Isang malaking gintong lambat ang bumagsak at tinakpan ang kumukulong butas. Nanginginig si Exe Tianyang at tumingin kay Zuofan. Nerbyoso nitong tanong na anong gagawin natin ngayon. Tumingin si Zuofan at itinuro ang malayong kagubatan. Sigaw nitong doon. Itinuro niya ang direksyon ng masukal na bundok. Sigaw ni Exe Tianyang na ang pangalawang lugar. Tumingin ito kay Ning Xiang. Sabi ni Ning Xiang na magandang ideya. Idineklara niyang ang pangalawang lugar ang pinakamagandang pagtaguan. Umiling si Zuofan at ngumiti. Sagot nitong mali. Itinaas niya ang kanyang kamay. Idineklara niyang pupunta ako sa ikatlong lugar. Dagdag pa niya, ang pinakamapanganib na zona. Nagulat sina Exe Tianyang at Ning Xiang. Sabay nilang tanong na baliw ba ang taong ito. Paliwanag ni Ning Xiang na sa lakas natin. Idineklara niyang ang pagpunta sa ikatlong lugar ay tiyak na paghahanap ng kamatayan. Ngumisi si Zuofan. Sagot nitong ha, anong alam nyo? Tumingin ito sa malayo. Seryoso nitong sinabi na iyan ang dahilan kung bakit ako naparito. Isang malaking lilang bilog na may kidlat ang lumitaw sa kanyang isipan. May isang dambuhalang ibon na may asul at lilang balahibo sa loob nito. Idineklara niyang ang 6th level spirit beast. Sigaw nitong Thunder Skylark. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanilang dalawa. Mahina nitong sinabi na pero ngayon. Tumingin ito sa kumukulong ginto. Utos nitong unahin muna nating hatiin ang Diamond Quicksand. Dagdag pa niya, at pag-usapan natin kung paano tatakas mamaya. Sa isip ni Ning Xiang, tinawag niya si Zuofan. Sa isip niya, sinabi niyang kayong dalawa. Tanong niya sa sarili kung ako lang ba ang kukuha nito mag-isa. Sa isip niya, sinabi niyang simulan nang makilala ang lalaking ito. Sa isip niya, idineklara niyang lagi siyang nangunguna kung saan niya gusto. Tumingin sina Ning Xiang at Exe Tianyang kay Zuofan na naglalakad palayo. Sumigaw si Ning Xiang. Sigaw nitong hintayin mo kami. Sa isip ni Ning Xiang, sinabi niyang pero lagi kaming naniniwala sa kanya. Sa huling isip niya, idineklara niyang si Zuofan ay siguradong may solusyon. Lumipat ang eksena sa kanilang harapan. Isang malaking balde na puno ng kumikinang na gintong buhangin ang nasa lupa. Napapalibutan ito ng maliliit na supot na puno rin. Napatingin ang tatlo at sabay na napasigaw. Sigaw ni Exe Tianyang na wow. Tumingin ito sa balde at tuwang-tuwa. Sigaw nitong ang daming ito. Idineklara niyang makakapagdagdag ako ng kahit gaano karami ang gusto ko habang nagre-refine. Tawa nitong ang ani natin ay sobra-sobra. Tawa pa nitong ha-ha-ha-ha. Sa tabi niya, si Zuofan ay nakatingin lang at pinagpapawisan. Sa isip niya, sinabi niyang ang disipulong ito ng Janhao Mansion ay hindi pa nakakakita ng mundo. Kinuha ni Zuofan ang isang maliit na singsing at inilapit ito sa balde. Isang sinag ng gintong likido ang pumasok sa loob ng singsing. Mahinahon itong sinabi na ayon sa kasunduan. Dagdag pa niya, kinuha ko na ang parte ko. Idineklara niyang ang natira ay sa inyo na. Tumawa si Exe Tianyang at kumaway. Sagot nitong walang problema. Dagdag pa niya, kahit kumuha ka pa ng mas marami. Sa isip ni Exe Tianyang, nagtaka ito. Sa isip niya, tinanong niyang sakam ka ba? Sa isip niya, sinabi niyang kunin mo lang ang parte mo. Dagdag pa niya sa isip, huwag ka nang kumuha ng sobra. Lumingon si Exe Tianyang kay Zuofan. Seryoso nitong tanong na ngayon, sabihin mo sa amin kung paano kami tatakas. Ngumiti si Zuofan at inilabas ang kamay mula sa kanyang balabal. May hawak itong isang maliit na puti at pulang bote na hugis kampanilya. Itinaas niya ito sa harap nila. Kalmado nitong sinabi na simple lang. Pagkatapos ay ngumiti ito ng malapad. Utos nitong kainin niyo ito. Isang maliit na kayumangging tableta ang hawak ni Zuofan sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan niya itong inilagay sa kanyang bibig at nilunok.
Sa tabi niya, ginawa rin ito ni Exi Tianyang. Hawak niya ang tableta at seryosong nilunok. Si Zuning Siyang naman ay ngumiti habang inilalagay ang tableta sa kanyang bibig. Pagkatapos nilang lunukan, tumayo silang tatlo sa gitna ng kagubatan. Lumingon si Exi Tianyang kay Zuo Fan. Seryoso nitong tanong na kontento ka na ba ngayon? Dagdag pa niya, sabihin mo sa amin kung anong klaseng elixir ito. Itinaas ni Zuo Fan ang isang maliit na puting bote na may pulang takip. Ipinaliwanag niyang ito ay isang panacea. Sinabi niyang Yin Shi Pill. Ipinaliwanag niyang kaya nitong itago ang aming paghinga sa loob ng isang araw. Dagdag pa niya, kapag dumaan tayo sa pangalawa at pangatlong lugar. Idineklara niyang hanggat hindi tayo direktang makakaharap ng Spirit Beast, hindi nila tayo mahahanap. Narinig ito ni Exi Tianyang at napanganga. Humanga nitong sinabi na ang galing. Tinanong niya kung saan mo ito nakuha. Tumingin si Zuo Fan at simpleng sumagot. Sagot nitong ginawa ko ito. Nagulat si Exi Tianyang at napasigaw. Sigaw nitong anong sinabi mo. Dagdag pa niya, marunong ka ring gumawa ng elixir. Si Ning Siyang sa tabi ay nagtakip ng tainga. Reklamo nitong bakit ang lakas mong sumigaw. Ngumiti si Zuo Fan at lumingon. Tinanong niya kung bakit gusto mo bang matuto. Hindi sumagot si Exi Tianyang at napatulala. Sa isip niya, galit nitong sinabi na sino ba talaga ang batang ito. Sa isip niya, sinabi niyang ang cultivation base niya ay nasa Chi Gathering Realm. Pero ang lakas niya ay kayang tapatan ang ikapitong antas ng Bone Forging Realm. Sa isip niya, idineklara niyang halimaw na siya. Sa isip niya, dagdag pa niyang at ang batang ito ay marunong din ng arrays at alchemy. Sa isip niya, sinabi niyang bukod pa rito, ang array niya ay hindi pa naririnig. Sa isip niya, sinabi niyang ang elixir niya ay walang kapantay sa mundo. Sa isip niya, sinabi niyang ito ang nagpapahiya sa aming mga henyo mula sa 7 pamilya ng imperyo. Sa isip niya, sinabi niyang akala ko ay hindi na ako matatalo ng mga kaedad ko sa pamilya ko. Sa isip niya, sinabi niyang hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganitong halimaw ngayon. Sa isip niya, idineklara niyang hinding-hindi na ako magsasabing henyo ako. Sa harap ni Zuo Fan. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim at tumingin sa malayo. Mahina nitong utos na Terena. Tumingin sina Zuo Fan at Ning Siyang sa kanya na nagtataka. Sa isip ni Ning Siyang, tinanong niyang anong nangyari sa taong ito. Sa isip ni Zuo Fan, tinanong niyang bakit bigla siyang kumilos ng ganito. Lumipat ang eksena sa ibang lugar. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang yumanig sa lupa. Bumagsak mula sa langit ang ikapitong elder ng Yuming Valley na may berdeng buhok. Bumagsak ito sa harap ng butas kung saan sumabog ang Diamond Quicksand. Tumingin ito sa paligid at lumapit. Tumingin ito sa butas at sa mga bakas sa lupa. Seryoso nitong sinabi na gaya ng inaasahan. Galit nitong idineklara na may nagdala ng Diamond Quicksand dito. Tumingin ito sa lupa at inamoy ang hangin. Mahina nitong sinabi na ang taong ito ay kakuha lang ng Diamond Quicksand. At hindi pa nakakalayo, lumingon ito sa paligid ng unang lugar. Nagbabala itong kung nagtatago ka pa sa unang lugar. Idineklara niyang tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos ay tumingin ito sa itaas. Mahina nitong sinabi na kung gayon. Pagkatapos ay ngumisi ito. Sa isip niya, sinabi niyang gusto mong lituhin ang matandang ito gamit ang munting patibong na ito. Bigla itong sumigaw at lumipad pataas. Sigaw nitong nananaginip ka. Isang malakas na berdeng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sumigaw ito, habang lumilipad. Sigaw nitong ang sagot ay, idineklara niyang ang pangalawang lugar. Sa kabilang panig ng kagubatan, 3 ibon ang lumilipad sa itaas ng mga puno. Isang pulang ibon, isang puting ibon, at isang kayumangging ibon. Biglang may malakas na huni ang narinig mula sa itaas. Isang malaking itim na uwak ang hamyuni ng malakas. Narinig ito ni Zuo Fan at sabay silang napatingin sa langit. Tumakbo silang 3 sa gitna ng kagubatan. Si Zuo Fan ay nasa unahan habang tumatakbo. Biglang huminto ito at tumangala. Sa itaas, ilang maliliit na ibon ang lumilipad palayo. Lumingon si Exi Tianyang at nagtanong. Tinanong niya kung anong nangyari. Tumingin si Zuo Fan na pawis na pawis. Gulat nitong tanong na paanong nangyari ito. Ipinaliwanag niyang ang elder ng Yuming Valley ay hinabol tayo diretso sa pangalawang lugar. Nagulat si Exi Tianyang. Sigaw nitong nataranta itong nagtanong kung anong gagawin natin.
Sa bilis ng mga elder na iyon, mahahabol nila tayo agad. Umiling si Zuo Fan. Mahina nitong sinabi na hindi ko rin alam. Lumuhad ito sa lupa at nag-isip. Ipinaliwanag niyang ang orihinal kong plano ay sayangin ang oras ng elder. Ipinaliwanag niyang kapag nakita ng elder ang tubig ng lava, dagdag pa niya, para makasiguro, hahanapin niya tayo sa unang lugar. Tumingin ito sa kanila. Ipinaliwanag niyang bukod pa rito, ang pangalawang lugar ay kilala bilang mapanganib na lugar para sa lahat. Tumingin ito sa lupa, sinabi niyang hindi niya dapat naisip agad, na tumatakbo tayo papunta sa pangalawang lugar. Tumingin ito sa malayo, ipinaliwanag niyang sa oras na mapagtanto niya ito at habulin tayo, dapat ay pagkatapos ng 3 oras. Tumingin ito kay Exitianyang. Ipinaliwanag niyang sa pangalawang lugar, para maiwasan ang 4th level spirit beast. Pababagailan niya ang kanyang bilis. Tumingin ito ng seryoso. Sinabi niyang ang oras na iyon ay sapat na para makapagtago tayo sa 3 lugar. Ipinaliwanag niyang tutal, sa 3 lugar, siya ay parang biktima para sa malalakas na spirit beast. At siguradong wala siyang sapat na lakas ng loob para habulin tayo doon. Tumingin si Exitianyang at nagtanong. Tinanong niya kung pero bakit niya tayo hinabol sa pangalawang lugar mula sa simula. Tinawag niya si Zuo Fan. Seryoso nitong tanong na Zuo Fan. Tinanong niya kung narinig mo na ba ang palayaw ng 7th elder. Nagtaka si Zuo Fan. Tanong nitong palayaw. Umiling ito. Sinabi niyang alam ko lang na may elder mula sa Yuming Valley na nakaistasyon dito. Pero hindi ko alam kung ano ang espesyal sa kanya. Lumapit si Exitianyang at seryosong nagsalita. Sinabi niyang may kasabihan na dapat kilalanin mo muna ang iyong kalaban bago ka kumilos. Galit nitong sinabi na hindi mo man lang alam kung gaano kakilakilabot ang 7th elder. Kaya hindi nakakagulat na mali ang hatol mo. Nagtaka si Zuo Fan. Tanong nitong kakilakilabot. Tumingin si Exitianyang at ang kanyang mukha ay natakpan ng anino. Seryoso nitong sinabi na dahil siya ang pinakatuso at tusong elder sa buong Yuming Valley. Isang malakas na hangin ang umihip. Ang mukha ng elder na may berdeng buhok ay lumitaw sa dilim na may nakakatakot na ngiti. Idineklara ni Exitianyang ang kanyang palayaw. Sigaw nitong 7th ghost. Isang matandang lalaki na may mahabang berdeng buhok na parang ahas ang lumulutang sa ere. Kumikislap ang berdeng enerhiya sa kanyang katawan. Sa itaas niya, may nakasulat na teksto. Sinabi nitong 7th ghost. Sa isang maliit na panel, makikita ang matanda na iginagalang ng maraming tao sa Yuming Valley. Ipinaliwanag ng teksto na siya ay iginagalang sa Yuming Valley. Dagdag pa ng teksto, marami sa mahahalagang plano sa Yuming Valley. Si Yuan Shan ay nakikipag-usap sa kanya. May maliit na tala sa ibaba. Sinabi nitong si Yuan Shan ang patriarch ng Yuming Valley. Sa kabilang panel, makikita ang mukha ng isang matandang lalaki na may pilat. Ipinaliwanag ng teksto na ang taong ito ay taksil, tuso at mapanlikhang isip. Tinatawag siya ng mga tao na. Isang malaking close-up ng mukha ng elder ang lumitaw. Nakangisi ito na may berdeng mata. May nakasulat na Chinese character sa ibaba. Isinalin nitong 7th ghost the genius devil. Lumipat ang eksena kina Zuo Fan at Exitianyang. Tumingin si Zuo Fan at nagtanong. Tinanong niya kung malakas ba siya. Sumagot si Exitianyang habang seryoso. Sinabi niyang maraming elder mula sa 7 pamilya ang nahulog sa kanyang patibong. Dagdag pa niya, lalo na ang 9 na elder ng Chenlong Pavilion. Tumingin si Zuo Fan at nakinig. Ipinaliwanag ni Exitianyang na ang kanyang golden purple lightning eyes ay nawasak. Idineklara niyang ito ay plinano ni 7th ghost. Tumingin si Exitianyang sa malayo. Sinabi niyang kaya naman maraming tao ang galit sa kanya sa 7 pamilya. Dagdag pa niya, pero mas marami ang takot sa kanya. Tumango si Zuo Fan. Mahina nitong sinabi na kaya pala ganon. Sa isip ni Zuo Fan, nagsalita ito. Sinabi niyang hindi nakakagulat na bumagsak ang plano ko. Idineklara niyang lumalabas na ang elder ay magaling sa panlilinlang. Sa isip niya, sinabi niyang talagang mahirap siyang lokohin sa ganitong paraan. Sa isip niya, sinabi niyang walang paraan para baligtarin ang sitwasyon. Sa huli, sa isip niya, idineklara niyang maghihintay na lang tayo sa pagdating niya. Biglang sumigaw si Exitianyang. Tawag nitong kapatid Zuo Fan. Lumingon si Zuo Fan.
Seryoso sinabi ni Exe Tianyang na ang tanging paraan ngayon ay iwan ang babaeng ito. Ipinaliwanag niyang sa bilis mo, makakatakas tayo sa 7th Elder. Narinig ito ni Zuning Xiang at agad na hinawakan ang braso ni Zuo Fan. Sigaw nitong kapatid Zuo, paalala nitong nangako ka na ilalabas mo ako sa bayang ito. Sumabat si Exe Tianyang. Galit nitong sigaw na kapatid Zuo, hindi ito ang oras para sa babae. Ipinaliwanag niyang kapag iniwan natin si Ning-er, idineklara niyang siya ang haharap sa 7th Elder. Dagdag pa niya, pagkatapos ay makakatakas tayo ng ligtas. Tumingin si Zuo Fan kay Exe Tianyang. Mahina nitong tawag na Exe Tianyang. Tumingin ito ng diretsyo, sinabi niyang kung wala akong Yin Shi Pil. Idineklara niyang sa tingin ko ay iiwan mo ako. Hindi nakasagot si Exe Tianyang at natahimik. Tanging 3 tuldok lang ang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin si Zuo Fan sa langit at ngumiti. Seryoso nitong sinabi na walang makakapabagsak sa akin. Dagdag pa niya, tungkol naman sa 7th Elder. Itinaas niya ang kanyang kamay. Idineklara niyang hihintayin ko siya dito. At lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Narinig ito ni Exe Tianyang at napalunok. Pagkatapos ay ngumiti ito. Mahina nitong sinabi na sige. Dagdag pa niya, naniniwala ako sa iyo. Tumingin si Ning Xiang at Zuo Fan sa isa't isa at ngumiti. Lumipat ang eksena sa kagubatan. Isang malakas na tunog ng hangin ang narinig. Isang dambuhalang halimaw na parang butiki na may matatalas na ngipin ang tumalon mula sa itaas. Bumagsak ito ng malakas sa lupa. Sa isang iglap, isang berdeng liwanag ang kumislap. Ang 7th Elder ay lumitaw sa harap ng halimaw. Isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ng halimaw. Isang pagsabog ng berdeng enerhiya ang sumabog. Bumagsak ang halimaw sa lupa na duguan at patay na. Sa malayo, nakatayo ang 7th Elder na walang kahirap-hirap. Dahan-dahan itong naglakad sa gitna ng kagubatan. Bawat hakbang ay may tunog. Yumuko ito at pinulot ang isang tuyong dahon mula sa lupa. Tumingin ito sa paligid at ngumisi. Mahina nitong tawa na hihihi. Tumingin ito sa itaas ng puno. Sinabi niyang 3 maliliit na kuneho. Tinanong niya kung bakit hindi kayo tumakbo palayo. Utos nitong lumabas kayo. Sumigaw ito ng malakas. Sigaw nitong o gusto niyo bang ang matandang ito ang hamuli sa inyo? Mula sa likod ng puno, lumabas si Zuo Fan na tumatawa. Tawa nitong hahaha. Humanga nitong sinabi na karapat-dapat ang 7th Elder na tawaging 7th Ghost. Ang henyong demonyo, ipinaliwanag niyang sa pagtukoy mo lang sa aming lokasyon. Idineklara niyang alam mo na kung ilang tao kami. Humanga nitong sinabi na humahanga ako. Lumingon ang 7th Elder at tumingin kay Zuo Fan. Seryoso nitong tawag na bata. Idineklara niyang kaka-breakthrough mo pa lang sa ika-6 na antas ng Chi Gathering Realm. Nagulat si Zuo Fan sa loob. Sa isip niya, sinabi niyang magaling ang pakiramdam. Sa isip niya, sinabi niyang ang 7th Elder ay mas matalino kaysa sa inaakala ko. Sa isip niya, idineklara niyang mahirap siyang kalabanan. Tumingin si Zuo Fan sa matanda at ngumiti. Sa isip niya, sinabi niyang hinahabol tayo ng 7th Elder. Dahil sa Diamond Quicksand na yun. Mahinahon itong sinabi na dapat pagod ka nakakahanap sa amin ng matagal. Ipinaliwanag niyang bukod pa rito, maaakit mo ang ilang 4th level spirit beast. Tumingin ito ng diretsyo. Inalok niyang gumawa tayo ng kasunduan. Inalok niyang bibigyan ka namin ng isang piraso ng Diamond Quicksand. At pakakawalan mo kami. Narinig ito ng 7th Elder at humalaklak ng malakas. Tawa nitong hahaha. Galit nitong tanong na niloloko mo ba ako? Itinaas niya ang kanyang kamay na may kumikinang na berdeng liwanag. Sigaw nitong ang Diamond Quicksand na iyan ay akin. Galit nitong sinabi na ninakaw niyo ang gamit ng matandang ito. At nakikipagtawaran pa kayo sa matandang ito. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang lumabas sa kanyang palad. Sigaw nitong mamatay ka. Isang malaking sinag ng berdeng liwanag ang sumugod kay Zuo Fan. Isang malaking pagsabog ang yumanig sa kagubatan. Usok at alikabok ang bumalot sa paligid. Pagkatapos ng usok, nakatayo ang 7th Elder sa gitna ng wasak na lupa. Seryoso nitong sinabi na ngayong araw ang matandang ito ay hindi lang babawiin ang Diamond Quicksand. Tumingin ito pababa sa usok. Idineklara niyang kukunin ko rin ang inyong mga buhay. Mula sa loob ng usok, isang figure ang dahan-daang lumitaw. Si Zuo Fan ito na may pulang mata na kumikinang. Nakangisi ito habang nakatingin sa matanda.
Malakas nitong sigaw na kung gayon halika. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.